Subok na ni Santa ang paraang iyon. Bago kita payagang dumalaw sa bahay, George, may ipagagawa muna ako sa iyo. Anything, Santa, sabi ni George. Kahit gaano yan kahirap, pilit kong kakayanin. Huwag ka mag-alala, sabi ni Santa, kayang-kaya mo ito. So, sinabi naman iyon ng dalaga. Kumunot ang noo ng aplikante sa puso ni Santa. Hindi nito mapaniwalaan ang ibig ipagawa sa kanya ng dalaga. Binibiro mo ba ako, Santa? Pamaang na tanong ni George. O nagkamali lang ako ng tinig? Seryoso ako, George, sabi ni Santa. Gusto kong magpahula ka muna kay Madam Merlina bago mo ako ligawan. I don't believe in fortune tellers. Walang gatol na deklara ni George na waring na insulto sa isang paraan. Senior investment analyst ang binata sa pinagtatrabahuhan ding bangko sa Makati ni Santa. Ako man, George, sabi ni Santa, wala rin akong bilib sa hula. Wala pala sabi ni George. Bakit mo ako pinapupunta sa kung sinong Madam Merlina na yun? Iyon ang aking kondisyon kung talagang gusto mong pumormal sa akin. Misteryoso ang ngiting ibinuntot doon ng dalaga. Malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni George. Seryosong tanong ni Santa. Hindi magaan ang pagkaumid ng investment analyst. Halatang hirap itong magdesisyon sa hiling ng dalaga. Haya na ang friend ko. Putol ni Santa maya-maya sa nakapagitang patlang sa kanila ni George. Sinusundo na ako. Tapos ng lunch break namin. Babalik na kami sa baba. Tumayo na si Santa. Nasa kantin sila sa ikawalong palapag ng Grand Pacific Building. Pang-ehekutibo ang presyo sa kainang iyon na hindi problema sa kanya dahil si George naman ang taya. Ang kaibigan ng dalaga, si Lisa, ay galing sa basement canteen. Doon lamang ang kaya ng magkaibigan. Iyon ay kapag walang imbitasyon si Santa na mag-lunch sa ibang kainan. Masiglang palapit si Lisa sa dalawa. Lumunok muna si George bago tinanong ang dalaga kung saan ito matatagpuan si Madam Merlina. Pinigil ni Santa ang mapangiti. Katumbas ng tanong na iyon ng binata ang pagpayag sa ibig niyang gawin ito. Biyernes ngayon, di ba? Tugon ni Santa sa kausap. Umuo si George. Heto na si Lisa, nakangiti sa dalawa. Tumango lamang ang binata sa kaibigan ni Santa. Kip-kip ni Santa ang kanyang puting handbag. Sabi niya kay George, nasa Palm Court Cafe siya ngayon sa Manila Diamond Hotel. 2:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi ang schedule niya doon. Ano kung hindi ako pwede mamaya? Pahabol ni George. Kulang na lamang sunggaban ang braso ni Santa upang pigilan itong umalis agad. Sagot ni Santa. Martes at Biyernes lang naroroon si Madam Merlina sa Manila Diamond. Wednesday, Thursday at Saturday, nasa Cafe in the Park naman siya, sa Century Park Hotel. Ganon ding oras, tinandaang mabuti ang schedule ng manghuhula. Nginitian muna ng dalaga ang binata saka idinugtong. Tena! Baling ni Santa sa kaibigan, sabay kawit sa braso nito. Bak tayo malate. Hinintay muna ni Lisa na makalabas sila roon bago siya nito kinantsawan. Pati ba naman si George, Santa? Tried and tested na ang paraan kong iyon sa pag-discourage sa lalaki. Bakit hindi mo dalang diretsahin na wala siyang pag-asa sa'yo? Sabi ni Lisa. Pero sabi naman ni Santa, kapag masigasig ang lalaki, why-epek ang prangkang pangbabasted. Mas effective kapag si Madam Merlina ang nagsabi. Kikita na siya, kusapang diristansya sa akin ang makulit na manliligaw. Sagot ni Santa. Ay nako, Santa, sabi naman ni Lisa. Itinawa lamang ni Santa ang pag-iling na iyon ng kaibigan. At idurugtong niya sana, bakit hindi yun subukin din ni Lisa? Ibubukanan ni Santa ang kanyang bibig pero agad din siyang natigilan. Magkaiba nga pala sila ng kaibigan. Kung siya ay nakukonsumi sa dami ng umaali-aligid na binata, ang problema ni Lisa ay ang kawalan yun. Kaya
Bakit niya ito kukumbitsahing gayahin ang kanyang kakatwang paraan sa pagtataboy ng lalaki? Baka mainsulto lang si Lisa na ang mas kailangan sa loob-loob ni Santa ay solusyon kung paano magkakaroon ng manliligaw. Kung pwedeng ibalato na lamang ni Santa sa kaibigan ang pinoproblema niyang mga tagahanga, sana'y matagal na niya iyong ginawa. Kung sa ganda, talagang maganda si Santa Alfelor. Pero ang taglay niyang ganda ay hindi nagsisimula at nagtatapos sa deskripsyong makinis, matangkad, maputi. Higit pa roon ang angkin niyang atraksyon. Pangunahin doon ang pagiging natural ng pisikal niyang pangakit. Malago ang tubo ng kanyang kilay na likas ang paarkong hugis. Makapal ang malalantik na pilikmata. Makislap na mga mata na kung tumuon sa kausap ay nag-aanyaya ng katapatan. Gayun din, ang tangos ng ilong ni Santa ay tamang-tama lamang sa kanyang mukha. Ang mga labi niya, katulad ng kanyang mga pisngi ay natural ang bahagyang pamumula. Kabilang din sa pang-akit ni Santa ang kanyang mga curves. Ang well-developed na dibdib, ang makipat na baywang, ang bilugang balakang. Sa kabila niyon, ayaw ng dalagang i-display ang mahubog niyang katawan. Dangan at sa tabas ng uniforme nilang mga babae sa tanggapan, hindi pwedeng makubli ang korte nila. Hakab ang maikling blusa na may maikli ring manggas. Hapit ang katernong palda na hanggang tuhod ang laylayan at may gadangkal na slit sa likod. Kahit may pamatong na blazer ang kanyang suot, kita pa rin ang taglay niyang pang beauty contest na figura. Ang malusog niyang dibdib na tila nag-uumalpas sa umaangal na mga botones sa harap ng kanyang blusa. At kapag siya'y nakatalikod, ang walang kamantsa-mantsang makikinis na binti. Ilan na bang lalaking nakasalubong ni Santa sa bangketa ang muntik nang maaksidente dahil lang sa pagsunod ng tingin sa kanya? Ngunit ang talagang panghatak atensyon ni Santa ay ang kanyang ngiti. Isang bagay yun na magpahanggang sa mga sandaling iyon ay hindi niya alam. Kung paanong kapag siya'y ngumiti ay hindi lang mga labi niya ang nagsasabog ng saya. Maging mga mata niya ay nadaragdagan ng kislap. Buong ekspresyon niya sa mukha ay nagbabadha ng nakahahawang aliwalas. Kaya naman napapwesto si Santa sa pinaka-prominenteng window ng pinaglilingkuran, ang Southeast Asia Bank sa Ayala Avenue. Iyon ang main branch nila na nasa ibaba ng may 20 palapag na Great Pacific Building. Bukod sa pangalis ng iritasyon, ang mabungaran si Santa sa pagpasok ng mga kliyenteng galing sa init at ingay sa labas ng gusali. Tanaw rin ng dalaga ang iba pang paraon, parito at akyat manaog sa gusali. Kaharap ng entrada at mahabang salaming dingding ng bangko ang hilera ng mga elevator ng Great Pacific. Ang pisikal na posisyong naturan ang ibig na sisihin ni Santa. Aniya, masyado siyang nakalantad na walang iniwan sa mabangong bulaklak na sadyang ipinaamoy sa mga bubuyog. Sang-ayon sa kanya ang kaibigang si Lisa, personal assistant si Lisa, ng manager nilang matandang dalaga, si Miss Althea Quevedo. Pero kahit simpatetiko ang kaibigan, wala rin itong nagawa upang ilipat ng pwesto si Santa. Nang ipakiusap ni Lisa sa kanilang Ma'am Althea na ilipat ang kaibigan sa loob, ibig sabihin
Huwag nang sa teller's window o sa new accounts counter. Pinagtaasan lamang nito ng kilay ang kanyang PA. Anito kay Lisa, Miss Alfelor was hired specifically for that job. Kung ayaw niyang maupuron at mag-asikaso sa kailangan ng iba-ibang kliyente, pwede siyang mag-resign. Napipilan ang PA. Mabait ang kanilang manager pero lumalaon ay dumadalas ang pagiging masungit yun. Naisip ni Lisa, dahil kaya malapit na iyong mag-menopause? Ipinasya ni Lisa na wag na lamang mga tuwiran. Hindi na rin uli ipinabanggit ni Santa sa kaibigan sa kanilang ma'am ang tungkol doon. Bakit pa? Wala siyang intensyon na mag-resign. Saan pa ba siya makakakita ng kaparehong trabaho na hindi naman masyadong mahirap pero higit na mataas ang sweldo kumpara sa ibang bangko? Pinagtiisan na lamang ni Santa ang atensyon ng mga lalaki na ang iba'y hindi makontento sa pagtanaw sa kanya. Gusto pa ng mga iyon manligaw sa kanya ng totohanan. Kaya naman naisipan ni Santa na itaboy ang mga iyon sa manghuhulang si Madam Merlina. Isang paraan na sa loob ng nakalipas na 2 taon ay kanyang ginagawa. At humigit kumulang, wala pang binasahan ng kapalaran si Madam Merlina sa tulong ng baraha ang nagbalik kay Santa upang igiit ang panunuyo. Pero walang kamalay-malay ang manghuhula kung paano siya ginagamit ni Santa. Nanay ni Santa si Madam Merlina. Hindi Merlina, kundi Esmeralda ang totoo niyang pangalan. Hindi rin panghuhula ang tunay niyang propesyon, kundi pagtuturo. May 17 years din siyang naging guro sa public school sa Maynila, si Mrs. Esmeralda Alfelor. Higit pa sa 17 taon buhat ng taglayin ni Aling Esmeralda o Madam Merlina, ang kaalamang may kakaiba siyang galing sa panghuhula. Grade 6 pa lang nang madiscover niya iyon. Maglalabas siya noon ng damit. Nang mahipo niya ang sando ng ama, nakaramdam si Aling Esmeralda na noon ay 12 anyos pa lang ng kakatuwang kilabot. Kasabay niyon ay ang bigla niyang paghagulgol. Nakita niya sa isip ang pagkasakuna sa pinagtatrabahuang pabrika ng tatay niya. Nagkatotoo ang pangitain iyon. Pero hindi niya iyon ipinagsabi kahit kanino. Kahit pa sa sariling pamilya. Sa paglipas ng panahon, ang pambihirang karanasang iyon ay dumalas ng dumalas hanggang sa maging karaniwan na lamang. Pero hindi pa rin niya iyon ipinagkalat. Unay takot ang bata pang si Aling Esmeralda. Bakit siya mayroon yun? At paano siyang nagkaroon yun? Sa kolehiyo, hindi lang mga aklat para sa kursong edukasyon ang tinutukan ni Aling Esmeralda. Binasa niya ang lahat ng materyales patungkol sa angkin niyang kakayahan. Ultimo, Biblia, sinaliksik niya upang hanapan ng paliwanag kung bakit mayroon siya ng bagay na wala sa ordinaryong tao. Nang matiyak niyang pinagkalooban nga siya ng kakayahang makita ang kapalaran ng tao, nagkanyak siyang pag-aralan ang tarot cards. Isa itong uri ng baraha na matutuntun ang pinagmulan sa bansang Italia noong ika-14 na siglo. Paboritong gamitin sa panghula ang tarot cards ng mga gypsies. Tapos na noong mag-aral at nakapasa na rin sa teacher's board exam si Aling Esmeralda. Nalikom na rin niya ang lahat ng palagay niya ay pwede niyang matutuhan sa paggamit ng tarot cards. Nagturo siya, nag-asawa, nagkaanak ng 2. Pero itinago pa rin niya ang kanyang galing. Sinabayan niya iyon ng lagi mataimtim na dasal.
Paano? Kahit hindi siya humipo ng baraha, ayaw siyang iwan ng mga pangitain. Isang natuklasan ni Aling Esmeralda ay hindi niya laging kailangan ng tarot cards upang makapanghula. Sapat ang mahawakan niya ang damit o personal na gamit ng tao, o kaya'y mahipo niya iyon, o kahit mapalapit lang dito ng kahit konti. Yun lang at magkakaroon na ng imahe sa kanyang isip tungkol sa ugali niyon o kapalaran, maging nakalipas o hinaharap. Grade 1 ang bunsong anak na si Santa nang maisipan ni Aling Esmeralda na praktisin ang naiiba niyang alam. Kaibigan at co-teacher ang una niyang hinulaan. Sabi niya muna, katuwaan lang yun. Pero sa pambungad pa lang, nang gilalas na ang co-teacher. May galing ka nga talaga, Esmeralda. Bulalas nito. May galing man o wala, nakiusap siya sa kaibigan na ilihim iyon. Ang paniwala niya, makababawas sa kanyang reputasyon bilang iginagalang na guro kapag kumalat na nakapanghuhula rin siya. Tumupad ang kaibigan pero sandali lang. Hindi iyon nakatiis na hindi ipagmagaling ang kakayahan niya sa iba nalang co-teachers. Hindi nagtagal, maging ang principal nila ay naganyak ding sumali sa katuwaan. Magtatapos na si Santa sa elementarya nang una niyang marinig na manghuhula ang nanay niya. Nainis siya nung una. Akala niya, insulto yun sa ina. Nang malaman niyang totoo nga yung nanghuhula, napahiya si Santa. Ang paniwala niya, noon at hanggang ngayon, walang karapatan sa respeto ang mga manghuhula. Ang inis at kahihiyan ni Santa dahil sa libangan ng nanay niya ay naging galit ng third year high school na siya. Guro pa rin noon si Aling Esmeralda. Lamang, hindi na pasikreto ang panghuhula nito. Hindi naniningil ang nanay niya. Gayunman, hindi ito makatanggi sa mga pilit na nag-aabot ng mumunting halaga o kaya'y kung ano-anong pagkain ng mga nagpapabasa sa kanya ng kapalaran. Pero hindi ang mismong sideline nito ang pinag-ugatan ng galit ni Santa. Nagtanim ng galit ang nooy dalagita pa lang ng paniwalaan ng ina ang sarili nitong hula sa tatay niya. Contract worker sa Middle East ang kanyang ama. Nang huli yung umuwi sa bansa, noon ng third year siya, hinarap ito ng nanay niya. Sabi nito sa tonong walang emosyon, kambal ang isinilang ng babae mo, ano? Anong kambal? Depensibo ang tono ng tatay ni Santa. Sinong may babae? Ako? Paglilihiman mo pa ba ako hanggang ngayon? Esmeralda, sabi ng asawa, hindi ko alam ang sinasabi mo. Kailangan mo nang mamili. Kami ng mga anak mo. Basag sa puntong iyon ang tinig ni Aling Esmeralda. O yung kabit mo na naanakan mo ng 4 at pulos babae pa. Nagkatinginan lang si Santa at ang kuya niya. Nasa sala sila noon ng inuupahan nilang bahay. Sa komedor naman nag-uusap ang kanilang mga magulang. Kung bibintangan mo lang ako, sabi ng tatay nila, hindi na sana ako umuwi ngayong bakasyon kong ito. Hindi ako nagbibintang lang, sabi ni Aling Esmeralda. At hindi rin ito ang regular mong bakasyon. Ang totoong bakasyon mo ay noon pang Oktubre. Nagbalik bayan ka
lamang ay hindi ka rito nagtuloy kundi sa pamilya mo sa kabila. Tumaas ang tono ng ama, galit na inakusahan ang asawa ng pagpapa-espiya sa kanya. "Hindi kita pinaeespiyahan," sagot ni Aling Esmeralda. "At paano mo nalamang umuwi ako noong Oktubre?" sabi ng asawa. "Alam ko." Mahinahon ang tono ni Aling Esmeralda. "Paano mong nalaman?" Galit ang tono ng asawa. "Hinulaan mo?" Walang tugon si Aling Esmeralda. "Magaling ka rin lang manghula, Esmeralda. Aber, hulaan mo kung sino ang pipiliin ko kapag pinilit mo akong mamili sa inyo," sabi ng mister. Hindi pa rin sumagot ang nanay ni Santa. Tumulo na lamang ang luha nito. Iniwan sila ng ama kinabukasan din. Hindi nag-eskandalo si Aling Esmeralda. Basta umiyak lamang siya ng umiyak. Nang sumbatan ni Santa ang ina kung bakit ginawa iyon, mugto ang mga matang hinarap ni Aling Esmeralda ang tumatamis na bunso. Nito, "Anong tinutukoy mong ginawa ko? Pinilit mong mamili si tatay," sabi ni Santa. "Kung hindi siya na-pressure, di niya tayo lalayasan. Uuwian pa rin niya tayo kahit taunan lang." "Anak," sabi ni Aling Esmeralda, "sa malaon at madali talagang iiwan na tayo ng tatay mo. Gugustuhin mo bang mas masaktan pa tayo sa pagpapahaba niya ng panloloko sa atin?" Pahikbi, ngunit pausig ang tanong ni Santa. "Paano mo nalamang iiwan niya tayo?" "Matagal ko na iyong alam, anak," pag-amin ng nanay niya. Sa labis na pagkasuklam ni Santa dahil sa pagkawasak ng kanyang pamilya, ang binuntunan niya ay ang tarot cards. Hinagilap iyon ang dalaga at sa harap ng nanay niya, kanya iyong sinunog. Sinisi ni Santa ang barahang gamit ni Aling Esmeralda sa panghuhula. Aniya, instrumento iyon ng demonyo. Dahil kung hindi dahil doon, paano malalaman ng nanay niya na may ibang pamilya ang ama? Paano pupwersahin ng ina ang tatay niya na pumiling sa mas matimbang sa kalooban yun, na hindi naman pala sila? Hindi nagalit si Aling Esmeralda sa ginawa o pinagsasabi ng anak. Basta umiyak lamang ito. At kahit ginawang panata ng nanay niya ang pagsisimba tuwing umaga, araw-araw, umulan man at bumagyo, hindi nabawasan ang sama ng loob ni Santa. Noon nagsimula ang kimkim na galit, hinampo, at kawalang respeto ng dalaga sa pagiging manghuhula ng kanyang ina. Lilipas pa muna ang 6 na taon bago niya matutuklasang may pakinabang kahit paano ang bokasyong iyon. Pero wala pa rin siyang respeto roon. Wala siyang paniniwala sa hula, lalo sa hula ng nanay niya na siyang nagwasak sa kanilang pamilya. May katwiran nga ba si Santa na magalit sa ina, na kilala rin bilang si Madame Merlina sa persona nito bilang fortune teller? O baka may isa pang pangyayari na dumagdag sa galit na iyon ng dalaga sa inang manghuhula? At ano ang mangyayari kapag nagpahula na si George kay Madame Merlina? Abangan